po. Bahay po. Po, sitwasyon ng kalsada rito. Sa ngayon, medyo may mga putik-putik. Talagang hindi makakapasok ang mababa na four wheels. Dati ba gusto na mo ano? Okay. Pero, yung bagang humakalapit na yung mga pinaglilihan na. Kaya nga marami na nga nagbenta at bumili doon. Yung gusto nga yun yung taga ano, kaya lang kayo. Kaya marami pa ang bibili doon kung mura. Kung mura, basta't mura lang. Tsaka pati yung ay, kakatusin ko naman yung ano. Oo, kasagutin mo naman yung gagasusin na iba. Ay, Palibasa po, ang kalsada po ay napakahirap ngayon. Yung iba may putol-putol na ganyan ang daan. Kaya umiikot po yung iba sa sakyan. Dito po, ang mga motor dumadaan po sa tabing dagat. Pero grabe naman po ang ganda ng dagat. Nakikita nyo naman po. Yung property po na ating binibenta ay around 100 meters lang po pala layo sa barangay road. At kagaya po ng barangay road po, ganun po kahaba. At dagat na. So napakalapit po. Kita nyo naman po kung gaano kaganda ang dagat dito. Yan. Lumulusot-lusot muna po tayo. Kasi ang kalsada po ay talaga namang kapag umulan po ng malakas, ganito ang sitwasyon ng kalsada. pumasok. Pinigyan ko dapat baka mamatay ko. Ito na po ang sitwasyon. Ito po mga nakabila rito. Kaya po kung gaano nakaganda para ng village. Tara. Ito po, kung gaano kaganda kanilang mga napinagawang bahay. Ready na po ito para sa pag-develop ng area. Yan. So ito po yung sitwasyon ng ating dinadaanan papunta po sa property. Yan, kung gaano kahirap ang daan. Kaya yung four wheels po ay huwag mababa, hindi po talaga makakapasok. Kawawa naman. At iniiwanan yung ating motor. Pumasok lang po tayo dito sa loob. Kasi wala pa pong kalsada. Pero actually, ito po yung gagawing barangay road dito. Nakaplano po ito para sa barangay road. Yan, ito po. Ang property po ay ando na doon po didikit ang barangay road sa property na binibenta. Pero ito hindi pa po ito sakop. Pupunta po tayo doon sa mismong property. Sarap po. Mula naman po sa barangay road, yung main road po ngayon na operational ay naandun po siya. Mga around 150 to 200 meters. At naandun din po yung tabing dagat na po yun. So napakalapit lang po nito sa dagat. At ito na po ang property natin titingnan. Bagamat ito po ay kukunti lang yung mga matataas na niyog. Ito po, dito po mag-i-start sa Madre Cacao neto. Ito po yung kakawate. Papunta po doon ang property. Sako po itong ilang matataas na niyog na ito. Nakita niyo po yung naka-align. Yan po. Sako po yan. At karamihan po dito ngayon ay mga mabababa pang tanim na niyog. Kasi po nung una ito po ay nakliring. Kaya makikita niyo po. Malinis po ang area. Yan. Ito po ang property. Napakalapit po nito sa beach. Around, pagpalagay natin mga 200 meters po. At tabing kalsada na andun po yung beach. Yung tabing dagat. So pag ito po ay nalinisan na rin, yung kalapit natin na lupa, kitang-kita na yung tabing kalsada po. Masuka lang po. Kaya tayo po ay naglakad ng ilang minuto. Siguro mga 2 minuto yung nandito na sa property ito. So ito lang po ang karamihang mga puno. Ganyan lang kababa, katataas. At ang karamihan po mga puno ay ito. Ganito kabababa pa lang. Bagong tanim. Yun po. So ito po ay may sukat na 2 hektarya. 20,072 square meter. So sobra lang na konti sa 2 hektarya.
At ito po ay, ang titulo po nito ay matured CLOA po. Ready na po ito para sa pagpapatransfer. Bahala naman na po ang may-ari nito sa mga bayarin sa land bank. So, yan. Ito po, 2 hektarya. Buhat po ron sa pinakang sentro ng barangay, mga 1 kilometro. Mga 1 kilometro po ang layo dun sa sentro ng barangay. Sa ngayon, medyo maputik ang daan, kalsada. Pero nakita nyo naman kung gaano kagaganda yung mga bahay na itinayo doon sa tabing kalsada kanina. Ayan, marami na pong mga na pumili ng lupa doon. So, patuloy po ang pag-develop itong area na ito. Okay, salamat po mga kaparmlat. Nakita nyo na po ang sitwasyon nitong 2 hektarya. Ito po ay lugar ng Kapaluhan, Barangay Kapaluhan, Calauag, Quezon, kung saan nandito yung mga magagandang beach, magagandang beaches na ng Calauag, Barangay Kapaluhan po. Yan mga kaparmlat, ganyan na po kabababa ang mga niyog. Ang niyog po ay mga nasa 60 to 70 ang namumunga. Yan, mga ganyan na po kabababa.